Naibunyag nga sa atin ni Vegapunk kamakailan na mukhang malapit na raw lumubog ang buong mundo sa ilalim ng karagatan. Kagulat-gulat nga ang revelasyon na yan. Pero kung babalikan pala natin ang lagpas 1,000 chapters ng One Piece, makikita pala natin na dati nang lumubog ang mundo sa ilalim ng karagatan. Yung mga palatandaang ito ay ilang beses nang ipinahiwatig sa mga arcs ng Water 7, Enies Lobby, Wano at kahit pa sa Long Ring Long Land o maging sa mga cover stories. Kaya nga ngayong araw iisa-isahin na natin ang mga ebidensyang yan para patunayan na itong Great Cleansing na gagawin ni Imu ay part 2 na lang pala ng isang pangyayaring naganap na sa Void Century. Isa sa mga pinakaunang palatandaan ng dating paglubog ng mundo ay nakita na pala natin sa Long Ring Long Land arc. Baka may ilan sa inyo ang hindi naaalala or hindi talaga nabasa ang parte na ito ng storya. Ito kasi yung arc na kadalasang nilalaktawan ng marami kasi wala siyang masyadong koneksyon sa ibang parte ng storya. Pero di natin nakalain na isa pala ito sa mga arc na naglalaman ng impormasyon tungkol sa tunay na estado ng mundo ng One Piece. Sa paanong paraan? Ito kasing Long Ring Long Land ay isang grupo ng 10 island na malapit sa isa't isa. Pero isang beses kada taon, tuwing bumababa ang level ng tubig o low tide, lumalabas ang isang daanan na nagkokonekta ng 10 island na ito sa isa't isa. Itong daanang palang ito ay nakalubog sa ilalim ng karagatan at lumalabas lang kapag bumababa ang tubig. Ang totoo pala, itong inakala natin na koleksyon ng 10 islands ay isang malaking island lang pala sa nakaraan. Lumubog nga ito sa ilalim ng karagatan sa hindi pa malinaw na dahilan at itong mga matataas lang na parte ng island na ito ang nanatili sa ibabaw ng tubig. Pero kung dumating ang panahon na permanenteng bumaba na ang level ng dagat, muli na namang mabubuo ang malaking island na ito at ang mga mamamayan nila ay magiging konektado na sa isa't isa. Yung dating 10 pieces ay magiging 1 piece na. Ngayon, hindi kaya ganito rin ang nangyari sa kabuuan ng mundo ng One Piece? Alam nga natin na ang mundo nila ay binubuo ng milyon-milyong maliliit na isla na independent mula sa isa't isa. Pinaghihiwalay sila ng karagatan at bukod pa rito, meron ring Grand Line at Red Line na mas lalong pinapahirap pa ang paglalakbay sa mundo. Taliwas nga ito sa mundo natin. Dito kasi sa atin, although binubuo pa rin ang majority ng mundo natin ng karagatan at meron pa rin naman mga isla, meron tayong mga kontinente kung saan mas dikit-dikit ang mga kalupaan at mas lalong magkadikit ang mga ito 335 million years sa nakaraan. Dahil nga noong mga panahon na yon, ang mundo natin ay binubuo ng isang supercontinent kung saan ang karamihan ng lupain ay dikit-dikit sa isa't isa. Kaya malaya mong malilibot ang kabuuan ng mga lupain kahit pa wala kang barko. Posible kaya nakamukha rin nito yung mundo ng One Piece 900 years ago, bago ang Void Century? Ang mundo rin nila ay binubuo ng isang supercontinent kung saan karamihan ng mga lupain ay parte ng isang higanting continent. Pero dahil sa hindi malamang dahilan, tumaas ang water level ng mundo at lumubog ang karamihan ng parte ng supercontinent na ito sa ilalim ng karagatan. Ang natira na lang ay yung mga matataas na parte at sila yung mga naging islands katulad na nangyari sa Long Ring Long Land. Isa pa, itong supercontinent sa mundo natin ay pinangalanan ng mga scientist na Pangaea. At yan rin yung pangalan ng palasyo na tinitirahan ni Imu sa Marichwa. So isa na naman kaya yung clue sa nangyaring pagpapalubog ng supercontinent sa nakaraan? Bago tayo magpatuloy, kung nag-e-enjoy ka sa mga ganitong klaseng theory at analysis tungkol sa One Piece, ay mag-subscribe ka na sa ating channel. Paki-like rin sana itong ating Facebook page dahil magpo-post rin tayo ng mga exclusive videos doon. Pero hindi pa nakontento si Oda sa Long Ring Long Land. Pinakita na naman niya ang paglubog ng mundo sa sumunod na arc na Water 7. Pero sa pagkakataong ito, nakita natin itong in action. Itong isla kasi ng Water 7 ay isang isla na unti-unting lumulubog sa ilalim ng karagatan. Ang nangyayari daw ay yung tubig na nababawas mula sa Long Ring Long Land once a year ay naiipon at napupunta sa lugar ng Water 7. Syempre, kung bigla ang nag-low tide sa isang lugar, ay mag-high tide naman sa kabilang panig dahil may kailangan puntahan yung tubig na nababawas. Ang tubig na ito ay rumaragasa papuntang Water 7 at pinipinsala yung mga mabababang parte ng isla nila taon-taon. Tinatawag nila ang kalamidad na ito na Aqua Laguna. Dahil napaka-violente raw ng mga alon na ito, ay nagagawa nitong unti-unting mapalubog ang buong isla ng Water 7. Kaya nga ang ginagawa nila ay unti-unti nilang pinapataas at pinapatungan yung isla nila para mapalitan yung mga parte na lumubog na sa ilalim ng karagatan. Sa katapusan nga ng Water 7 arc ay napagdesisyonan na ng mayor nilang si Iceberg na gawing isang malaking barko na ang buong isla nila para hindi na sila patuloy na maperwisyo pa ng pagragasa ng Aqua Laguna taon-taon. Ngayon itong Aqua Laguna at paglubog ng Water 7 sa kasalukuyan ay hindi malinaw kung isa nga bang natural phenomenon o may kinalaman kay Imu. Pero ang malinaw ay yung Water 7 na nag-exist noong Void Century ay kasalukuyang nasa ilalim na ng karagatan. At itong Water 7 na nakikita natin ay nakapatong na lang sa mga dati nitong parte na lumubog na. Pagkatapos naman ng Water 7, hindi pa rin nakontento si Oda. Yung susunod naman na island na pinuntahan ng mga Straw Hats ay meron na namang imahe ng isang isla na lumulubog sa karagatan. Ito nga ang Enies Lobby.
ang Judicial Island ng world government. Itong buong island na ito ay pinapalibutan ng isang malaking butas kung saan nahuhulog ang tubig karagatan. Hindi natin alam kung gaano ito kalalim o kung ano ang nasa ilalim nito, pero patuloy nga ang paglubog ng tubig dito. Ang dahilan lang kung bakit hindi rin lumulubog yung mismong isla ng Ines Lobby ay dahil nakasuspindi nga ito sa ere gamit ang dalawang magkabilaang land bridge. Ang buong isla ay sinusuportahan ng mga land bridge na ito upang hindi rin sila mahulog sa butas. Ngayon nakakapagtaka nga ang istruktura ng isla na ito. Ang butas ba na ito ay isang natural phenomenon o artificial ba itong ginawa gamit ang isang malakas na armas katulad ng isang ancient weapon? Ano kaya ang nasa ilalim ng butas na ito? May dahilan kaya kung bakit nagtayo ang world government ng base nila dyan? Meron kayang importanteng bagay o lugar dyan sa ilalim na gustong bantayan ng world government? Sa tingin ko nga, yan ang mga tanong na malapit ng sagutin ni Vegapunk. Pero kung may naiisip kang sagot sa mga tanong na yan ay comment mo na yan sa baba. Kung gusto naman nating masilip kung ano ba yung mga bagay na matatagpuan sa ilalim ng karagatan, kailangan nating sundan ang istorya ng isang tauhan na kayang lumangoy sa ilalim ng dagat. Sa kanyang cover story nga, nasubaybayan natin ang enkwentro ni Jinbei kay Wadatsumi pagkatapos ng Fishman Island arc. Pagkatapos ngang may exile nitong si Wadatsumi sa Fishman Island, lumibot siya sa ilalim ng karagatan. Isang araw, nakatagpo siya ng mga sinaunang ancient ruins sa sahig ng dagat. Kung titingnan ang forma at struktura nila, ay mukhang sinauna sila. Isa-isa niya nga itong binuhat at itinaas sa mga island sa ibabaw dahil akala niya doon galing ang mga ito. Pero naguluhan ang mga residente sa itaas dahil first time lang rin nila makita ang mga ancient ruins na ito. Mukhang matagal na talaga itong nasa ilalim ng karagatan. Isa pa, nakahanap rin sila ng isang poneglyph sa mga sinaunang gusali na ito. Hindi kaya ang mga ruins na natagpuan ni Wadatsumi ay parte ng isang ancient city na lumubog na noong Void Century? Kaya nga rin siguro ito may poneglyph. Alam naman natin na ang mga sibilisasyon lang nakakampi ng Ancient Kingdom yung mga pinagkatiwalaan ng mga poneglyph. Hindi rin kaya ang sahig ng karagatan ay punong-puno ng mga ganitong klaseng ancient ruins mula sa mga sibilisasyon na lumubog noong unang beses na pinalubog ni Imo ang mundo? Bukod nga sa mga nabanggit na natin, kamakailan lang ay binigyan na naman tayo ni Oda ng imahe ng isang sibilisasyon na lumubog sa ilalim ng tubig. Ito nga ang nangyari sa orihinal na Wano. Pero magkaiba ito sa mga una nating binanggit dahil nga ito ay self-inflicted o ginawa nila sa kanilang mga sarili. Yung original nga na Wano ay matatagpuan nakapantay ng sea level. Pero dahil gusto nilang i-isolate ang kanilang sarili at pati na rin protektahan ng ancient weapon Pluton, nagtayo sila ng matitibay na border sa paligid ng bansa nila 800 years ago. Kaso nga lang, sa sumunod na 800 years, maraming tubig ulan na naipon sa bansa nila dahil hindi makalabas ang tubig na ito dahil sa mga itinayo nilang border. Unti-unti ngang naipon ang tubig ulan na ito hanggang sa napalubog na yung buong bansa nila. Bilang tugon, linipat nga nila ang kanilang buong sibilisasyon sa tuktok ng pinakamalaki nilang bundok upang hindi abutan ng pagbaha. At ito na nga yung Wano na nakikita natin sa panahong ito. Base sa kwentong ito, mukhang aksidente at hindi nila inasahan ang naging paglubog ng Wano. Pero paano kung hindi? Kasi kung iisipin natin, base dun sa storya, totoo na hindi makakalabas yung tubig ulan mula sa loob. Pero ibig sabihin, hindi rin makakapasok yung tubig dagat mula sa labas. So kung nagpabaha si Imo at pinataas ang level ng karagatan, hindi nito maapektuhan ng bansang Wano. Baka isa sa mga dahilan kung bakit talaga nila itinayo ang border ay para protektahan sila sa pagbaha ni Imo noong nakaraan at pati na rin sa hinaharap. Yun nga lang, hindi siguro nila na-imagine na magbabackfire ito dahil iipunin na rin ng border yung tubig mula sa mga pag-ulan kaya bumaha pa rin sa bansa nila. Pero kahit ganito, nakabuti pa rin sa kanila ang pagtatayo ng border. Bakit? Una, dahil naging dahan-dahan yung pagbaha. Yung Great Cleansing kasi ni Imo base sa tarantang reaksyon ni Vegapunk ay mukhang bigla-bigla para maraming mamatay at mapinsala. Pero yung nangyari sa pagbaha sa Wano ay naging mabagal na inabot ng ilang daang taon. Kaya nagkaroon sila ng oras para mag-relocate sa tuktok ng bundok nang walang namamatay. Isa pa, binanggit nga ni Kozuki Sukiyaki na mas malumanay ang tubig ulan kaysa sa tubig alat. Kaya nga yung original na Wano ay na-preserve at maganda pa rin ang kondisyon. So kung dumating ang araw at nirelease na nila ang border, ay magagamit pa ulit nila yung dati nilang mga infrastruktura dahil maganda pa rin naman yung kondisyon. Kung ito ay napalubog sa tubig alat, ay malamang ay matagal na itong nasira at nabuwag. Ngayon, maaari niyong sabihin na walang koneksyon yung mga paglubog ng iba't ibang lugar na ito tulad ng Longring Longland, Water 7 at Wano. Pero hindi ba kaduda-duda na paulit-ulit pinapakita ni Oda ang tema ng paglubog ng isang sibilisasyon? Wala ba siyang imahinasyon at hindi niya kayang mag-isip ng mga bagong ideas? Syempre hindi. Mukhang may malalim na rason talaga siya sa pagpapakita niya ng mga paglubog na mga ito. Malamang ay konektado silang lahat at patunay na dati nang lumubog ang mundo ng One Piece.
Kung mapapansin rin natin, bakit parang laging may proteksyon sa pagbaha yung mga dating naging kakampi ng Ancient Kingdom? Halimbawa, itong zoo ay nasa tuktok ng higanteng elepante ang sibilisasyon nila. So kahit pa lumubog sa baha ang buong mundo, ay hindi sila maapektuhan. Ganon rin itong Wano. Nasa tuktok ng bundok ang bansa nila, kaya ligtas rin sila sa pagbaha. Ganito rin ang kaso sa Fishman Island. Kahit na hindi nila kailangan ng proteksyon dahil kaya naman nilang lumangoy sa karagatan, meron pa rin silang isang higanting barko na pwedeng gamitin sa pagbaha. Pwede naman na hindi para sa kanila yan, kundi para sa mga kaibigan nilang humans na kakailanganin yan. Tingin ko ganito rin ang kaso ng mga giants. Kung titingnan kasi natin ang itsura ng Elbaf na naipakita na sa atin, meron nga silang higanting puno na umaabot hanggang kalangitan. Baka inilipat rin nila ang sibilisasyon nila sa tuktok ng higanting puno na yan, katulad ng paglipat ng Wano sa tuktok ng bundok bilang proteksyon sa dating pagbaha at pagbaha sa hinaharap. Kahit pa makumpirma natin na dati nang lumubog ang mundo, syempre, marami pa rin mga katanungan na nakapalibot yan. Paano kaya ito ginawa ni Imu? Related ba ito sa devil fruit power niya? Gumamit kaya siya ng ancient weapon? Or baka naman gumamit siya ng advanced na teknolohiya kagaya ng Mother Flame? Ano naman kaya ang layunin niya? May kinalaman kaya ito sa pag-counter ng mga devil fruit users? Hindi pa nga malinaw. Pero siguradong pag-uusapan natin ang mga topic na yan sa hinaharap. Kaya mag-subscribe ka na kung hindi pa, para maging updated ka sa mga future videos natin tungkol dyan. Isa pa, tiyak na marami pang mga ebidensya at palatandaan na iniwan si Oda sa storya tungkol sa dati ng paglubog ng mundo ng One Piece. Binanggit ko na nga ngayong araw yung mga pinakamalaki at importante, pero kung sa tingin mo ay may nakalimutan ako, ay i-comment mo na yan sa baba. Tungkol naman sa mga events na nakaraan, kung gusto mong malaman kung ano ang dahilan kung bakit umatake ang ancient robot sa Marichwa 200 years ago, ay panoorin mo na rin ang video natin tungkol dyan.